Hey, mga anak apo, long time no see. Ngayon, nandito na naman ulit si nanay. Magkwento na naman tayo tungkol doon sa dati yung kinwento natin tungkol doon sa Rainbow. Ngayon, may pangalawang episode tayo na ikwento ko sa inyo kung ano yung Rainbow. Yung sa Bible kasi yung ginamit natin dati, parang ano lang siya, covenant lang sa ating ng Panginoon sa doon sa baha, yung baha ng panahon ni Noah. Ngayon ito yung ano niya, kwento. Ipakita ko muna ninyo yung simula ng Rainbow. Ito mga anak apo, oh. Kita nyo yan, oh. Yon. Ito, nakalubog ito siya sa ilalim ng lupa. Dito pala kumukuha ng init yung Rainbow. Kaya basahin ko sa inyo kung ano talaga yung simulan nito, kung ano ang pinagmulan ng Rainbow or bahaghari. No, di ba mga anak ako? Ngayon, sabi niya dito, what is a rainbow? Sabi niya, a rainbow is caused by sunlight being refracted or bent, sabi niya, bent and reflected back towards the observer by raindrops, sabi niya. So by this refraction, sunlight is broken up into the component colors. Ito dito, maraming mga anak binanggit niya ng mga kulay. Pero yung sa ginamit ng Panginoon, 3 lang. Pero dito, ganito yung ginamit niya ng mga kulay. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. Oh, suot ni nanay, violet, oh. Praise the Lord. Tapos sabi niya, the colors of the rainbow from the outside to the inside of the earth. Rainbows always form on the side of the observer opposite the sun. So sabi niya, mankind always seems to have regarded rainbows or good news. Bakit mga anak good news? Dahil ito yung praise the Lord, na ginamit ng Panginoon, itong rainbow na to sa kanyang covenant, na pangako ng Panginoon na di na talaga babalik yung baha. Kaya makita natin na kung gaano kahalaga pala itong rainbow. Tapos sabi niya, good news ito kasi sabi niya, in the Bible, a story of Noah's Ark. After the flood, God put a rainbow in the sky as a sign that there would be no more flood. O, diba? Ito yung pangako niya, panganak apo, na hindi na talaga babalik kasi, diba, napinsala talaga ang mundo nung panahon na Noah, sa nangyari na binaha yung lugar na yun. Kaya sabi niya, ito yung legend. So, sabi na, maintains that if you dig at the spot where the rainbow touches the ground, kasi, kita nyo, nasa siya, nakaugpong siya sa lupa. Pero nakabaon to siya. Sabi niya, the ground, you will find a pot of gold buried there. O, ibig sabihin, nakabaon siya. Dito kasi sa pinakita, parang nasa ibabaw siya ng lupa. Pero sa niya, sabi niya, touches the ground, you will find a pot of gold buried there. O, ibig sabihin nalubog siya. Kaya dito makita natin na ang ginamit ng
rainbow dito, marami siyang kulay, yung binasa ko na kanina. Pero sa covenant ng ating Panginoon, 3 lang ang ginamit niya, mga anak apo. Yung kulay red, sabi na, the color red. Ibig sabihin, banal. Banal na Diyos. Yung yellow, matuwid. Matuwid na Diyos. So, dito naman sa blue, sabi na, maluwalhati. Kasi ang ating Diyos talaga maluwalhati siya, di ba? Banal, matuwid. So, kaya ginamit lang niya 3 kulay. Dahil ito lang yung kailangan niya. Hindi lahat ng kulay na minention dito sa rainbow na to, na marami. Pero ang ginamit talaga niya, 3 lang. Di ba mga anak apo, yung atin dati na kwento ko sa panahon ni Noah nung nagbaha, di ba 3 lang yung ginamit niya. Kaya dito mga anak apo, pinakita ko lang sa inyo kung ano ang simulan ng rainbow. Kaya ito yung simula niya na kung bakit nagkaroon tayo ng rainbow. Di ba mga anak apo? Kaya ito lang ang kwento ko. Sa sunod iba naman, para malalaman din ninyo bakit mayroon bahaghari. Bakit kaya, di ba? Marami tayong katanungan ng mga tao kasi hindi natin alam ano kaya pinagmulan ng bakit mayroon ulan, bakit mayroon rainbow, bakit mayroon bagyo, may mga lindol, ganun. Dapat na makita pala natin to. Na maalam natin na ang mga pinagmulan pala nito, mga ganitong bagay. Kaya salamat sa kwento ni Nanay ngayon na malaman din ninyo kung ano yung legend, sabi niya. Kaya salamat sa Panginoon na lahat ng mga bagay talaga dito sa mundo, talagang ito ay inarrange ng Panginoon para sa kanyang kalooban. Kaya ito yung pinakita sa atin, lahat ng linikha, lahat ng ginawa niya, ito ay para sa tao, na ang tao malaman din natin na ang alam ng Diyos, malaman din natin. Kasi binigyan tayo niya ng katalinuhan din na bilang matalinong tao para maunawaan natin kung ano yung mga ibig sabihin ng kanyang mga salita para naman makabahagi tayo sa kanyang mga layunin dito sa lupa. Diba mga anak apo? Bye-bye! Miss you! Bye-bye mga anak apo! Yung kumustahin ko pala kayo. Ano na ngayon ang ating mga kalagayan, lalo na yung mga mga kaibigan ko sa ibang bansa. Maayos ba tayo? Nagsiuwi na ba kayo sa Pilipinas? Mga anak apo, yung mga dito, mga followers ko dito sa Libertad, kumusta na kayo? Ingat kayo sa inyong pag-drive ng mga motor, mga anak apo, ingat, manalangin kayo. Bye bye, praise the Lord.